Mga impeksyon na makukuha sa pag-leak ng badge or pen ng hindi mo asawa o jowa. Alam niyo ba na ang panlalalaki o pambababae ay nagdudulot ng pagkalat ng STD o STI? STD, sexually transmitted diseases, STI, sexually transmitted infections, or we can say venereal diseases. So, yun yung karma ng pangyayaring ito, ng pagiging hindi faithful at pagiging no, hindi loyal sa kanyang partner, sa kanyang partner na sinumpaan, no? Sinumpaan na siya lang. So, this is what happened, no? Una, gonorrhea, also known as tulo, no? So, kapag ka halimbawa, no, na yung vag or pen ay yung dinilaan, so pwede kang magkameron ng tinatawag na oral gonorrhea. Kasi yung bacteria na yon, yung Neisseria gonorrhea, ay lilipat sa iyong bunganga. Ngayon, mamumuhay yun doon sa mucous membrane or yung dingding ng iyong lalamunan at bunganga. E di yun, magpaparami yun doon. Magkakameron ka ng oral gonorrhea. So, yun ang mangyayari. Karma, di ba? Malupit. Another one, chlamydia. So, itong chlamydia, this is chlamydia infection. Halimbawa, no, dinilaan mo yung badge or pen. So, yung chlamydia, no, ay di mapapatransfer sa iyo kung may chlamydia yung ari o pagka yung sinupsok, dinilaan. So, magkakameron ka ng throat infection. What's that? That is chlamydia infection in the throat. Okay? So, yung mga deep throat, yung mga mahilig mag-deep throat, yan ang mangyayari sa inyo. Okay lang mag-deep throat sa asawa at saka sa jowa. Huwag lang sa hindi. Kasi hindi nyo naman asawa yun, ba't nyo i-deep throat? O kaya ba't kayo magpapa-deep throat? Okay? Another one, syphilis. So, ito yung tinatawag na sore or cancer. So, ang infection niyan ay sa bunganga din at saka sa throat. Ayun ang mangyayari sa inyo, karma, di ba? Sarap. Okay. Next one, genital herpes or oral herpes. Yan, number 4. So, it's either HSBI, or HSB2. So, meron kasing herpes na ganun HSB1 at HSB2. Anyway, hindi naman tayo magpapakadalubasa dito. So, basta herpes, no? So, oral herpes, yung tinatawag na cold sores. Ba, nag-BJ ka, no? Nagganto ka, nagganyan ka, sinupsok mo. So, yun yung mangyayari. And additional information, no? A medical term, pag ikaw ay nag-blowjob, no? Ang tawag doon is fellatio. Fellatio. Yun ang tawag doon. So, once na nakakita kayo na nagbo-blowjob, okay, matindi yun na. Hindi na. Kung hindi nyo na makita, yung pagka kayo ay nakarinig na lang, ano? Sa mga pakinggan pag nakakita. Okay. Fellatio. Okay. Ngayon, na matatanong nyo, sir, paano naman kung nag-leak ng vagina, ng vag? Anong tawag dyan? Ang tawag dyan ay cunnilingus. Okay? Cunnilingus. Okay. So, yun. So, sa lalaki, pagka nag-blowjob, binalowjob yung lalaki, no? Fellatio. Kapag ka babae, nilik ang badge, that is cunnilingus. Ang ganda ng mga term, no? Mga kakaiba, no? Mahirap tandaan, pero kakaiba, no? Mahirap pa spelling. Okay, let's go now to the last part of it. HPV infection. Alam ko naman familiar kayo sa HPV, human papilloma virus, yung kulugo. So what will happen here, kapag ikaw ay sumupsok ng ari ng may hari na may-ari. Okay, sa badge or sa pen, magkakameron ka ng oral HPV. Okay, oral HPV infection. And in fact, pwede ka magka-cancer. Cancer of what? Cancer of the throat. And pwede ka magkameron ng cancer ng tongue, specifically at the back of your tongue, sa likod ng iyong dila. You see, these are the karma. So, anong takeaway ko dito? Ang takeaway ko dito ay, kailangan ikaw ay faithful sa asawa mo. Huwag mong i-fool ang asawa mo, okay? Ang jowa mo, huwag mong pagtataksilan. Ikaw ay dapat ay loyal. Kasi pag loyal ka, good boy ka, good girl ka, hindi ka makakakuha ng ganito. Okay? Bye for now.